Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 20. Kapag lumalapit ang dilim. Madaling araw, sa isang tahimik na kalsada, may ilaw na biglang kumurap. Hindi nawalan, kundi nagbago ang tono ng liwanag. Sa bubong ng katabing gusali, may dalawang figure ang magkahiwalay ng pwesto. Hindi magkalapit, hindi rin nag-uusap. Isang earpiece ang kumislap sa tainga ng isa. Target movement confirmed. Pressure test, phase 1. Sa ibaba, naglalakad si Lucas pauwi. Biglang may hamarang na delivery cart sa daan. Mabagal, sakto para mapilitan siyang lumihis ng ruta. Nang lumiko siya sa mas madilim na eskinita, may nahulog na bote sa unahan. Sapat para mapahinto ang hakbang niya. Hindi aksidente ang galaw. Sinusubok nila ang reflex ko, pumasok sa isip ni Lucas. Hindi siya umatras. Hindi rin siya tumakbo. Sa bubong, may figurang gumalaw. Hindi palapit, kundi palayo. Isang ilaw sa dulo ng eskinita ang biglang bumukas. Nagpakita ng tatlong aninong naghiwa-hiwalay ng direksyon. Walang umatake, walang humawak. Isang pagsubok lang. Kung paano siya kikilos kapag binago ang ruta. Sa loob ng gusaling walang marka, may tinig na malamig ang utos. Iba ang galaw niya, ulitin, palapitin ang lambat, at sa lungsod na iyon. Ang unang pagsubok ay natapos. Hindi sa dugo, kundi sa pagkilala sa kilos ng anino. Sa isang silid na puno ng monitor, nakaupo si Mira Valdez sa harap ng tatlong screen. Mga mapa, mga oras, mga ruta, pinagpatong-patong niya ang galaw ng huling 3 gabi. Ang pagkurap ng ilaw, ang pagbara ng ruta, ang paglitaw ng mga anino sa tamang oras. Hindi random. Tinap niya ang keyboard. Lumabas ang mga tala ng maintenance ng lungsod. Oras ng ilaw na kinurap. Oras ng delivery cart na hamarang. Oras ng accidental na hadlang. Nagtagpo ang oras. May nakakaalam ng galaw, bulong niya. Hindi lang ng ruta, kundi ng schedule. Pumasok si Miguel sa silid. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Itinuro ni Mira ang screen. Ang timing ng mga pressure tests ay tugma sa mga blind spot na alam lang ng may access sa loob. City permits, maintenance windows, at escort schedules. Nanikip ang panga ni Miguel. May tumutulong sa kanila, wika ni Mira. Hindi direkta, pero may nagbubukas ng pinto. Tahimik ang silid. Hindi pa natin alam kung sino, dugtong niya. Pero kapag hindi natin pinutol ang loob, kahit gaano tayo kabilis, laging mauunahan ang anino. Sa monitor, may bagong marka na lumitaw. Isang rutang paulit-ulit na lumilitaw sa galaw ni Althea at Nicole. Napatingin si Miguel. Ilayo mo ang rutang yan sa lahat, utos niya. Tumango si Mira. Alam niyang sa sandaling ito, ang digmaan ay hindi na lang sa dilim, kundi sa loob. Sa ilalim ng isang bakanteng gusali, 3 figure ang nagtipon. Walang ilaw, walang ingay. Kalasag uno ang unang gumalaw. Iniayos ang ruta sa papel. Binura ang lumang marka, gumuhit ng mas makitid na perimetro. Kalasag 2 ay nakatutok sa isang handheld device. Naglalagay ng mga checkpoint na hindi halata. Mga ilaw na pwedeng patayin. Mga daanang pwedeng isara sa isang hudyat. Kalasag 3 ay gumalaw sa likod. Sinusuri ang mga tahimik na daan. Mga bintanang pwedeng pasukan. Mga bubong na pwedeng tawirin ng hindi maririnig. Isang maikling mensahe ang pumasok sa earpiece. Inside access suspected. Tighten perimeter. No contact unless necessary. Walang tanong. Tahimik na naghiwa-hiwalay ang 3. Parang walang nangyari. Sa mga susunod na oras, ang ilang ilaw sa lungsod ay hindi na kumurap. Ang ilang ruta ay biglang nagbago. Ang ilang blind spot ay tila nawala. Sa di kalayuan,
Isang figure ang huminto sa gilid ng bubong. Napansin ang pagbabago. Humihigpit ang paligid, bulong ni Severo sa hangin. May gumagalaw sa pagitan. At sa gabing iyon, ang kalasag ay humigpit, hindi para umatake, kundi para ihanda ang lungsod. Sa unang tunay na banggaan, hapon, papauwi sina Althea at Nicole. May dalawang bodyguard na sumusunod sa magkabilang gilid. Hindi halata sa mga estudyante, pero sapat ang distansya para bantayan ang paligid. Bestie, ang weird ng pakiramdam ko, bulong ni Nicole. Parang ang tahimik ngayon. Baka pagod ka lang, sagot ni Althea. Pero kahit siya, napapansin ang kakaibang katahimikan ng kalsada. Sa unahan, may delivery truck na huminto. Bahagyang hamarang sa sidewalk. Isang lalaking may cap ang lumapit. Tila may itatanong sa driver. Tumigil ang grupo. Isa sa bodyguard ang umunat ang leeg. May napansin sa bubong. Sa itaas, may aninong gumalaw. Hindi palapit. Hindi rin palayo. Biglang may sirena na umalangaw sa kabilang kanto. Hindi pulis, kundi isang ambulansyang dumaan ng mabilis. Nabalengdo ang atensyon ng mga tao sa paligid. Sa sandaling iyon, isang figure ang dumaan sa likod ni na Althea. Masyadong malapit para sa komportable. Biglang humakbang ang bodyguard sa pagitan. Ma'am, dito po tayo, mahinang utos. Lumipat sila ng pwesto, isang hakbang palayo sa delivery truck. Sa gilid ng kalsada, may nahulog na maliit na piraso ng papel. Parang aksidente, hindi ito pinulot ni Althea, ngunit nang silipin ng isa sa bodyguard ang papel. Nakita ang simpleng guhit ng itim na rosas. Hindi malinaw, parang sinubukan lang. Yumandar ang delivery truck, nawala ang lalaking may cap. Walang sumugod. Walang humawak, ngunit sa pagitan ng ingay ng sirena at paglipat ng posisyon, may nagkamali ng tiyempo. Sa di kalayuan, isang boses ang pumasok sa earpiece ng hindi nakikitang figure. Abort, Titan Perimeter. At sa pag-uwi ni na Althea at Nicole, hindi nila alam na ang gabing iyon ay muntik nang maging simula ng pagkawala. Sa silid na walang bintana, nakalatag ang mapa ng lungsod. May mga markang binura, may mga bagong guhit na idinagdag. Nakatayo si Severo Cruz, tahimik. Nakatingin sa mga rutang biglang nagbago. Humigpit ang perimetro, wika niya. May ibang aninong gumagalaw. Mula sa dilim, dumating ang tinig. Palitan ang paraan. Kinuha ni Severo ang itim na rosas at inilapag sa gilid ng mapa. Hindi na sa mga rutang bantay-ado. Hindi na tayo gagalaw sa labas, wika niya. Gagalaw tayo sa loob. Hindi sa tao, sagot ng tinig. Sa sistema, isang tablet ang binuksan ni Severo. Mga tala ng permits, access logs, maintenance windows. Gamitin ang mga pintong kusang bumubukas, wika niya. Kapag humigpit ang kalasag, hanapin ang siwang. Tahimik na tumango ang tinig mula sa dilim. Simulan ang tahimik na paglapit, utos nito. Hindi habol. Paglapit. Sa mesa, ang itim na rosas ay inikat. Hindi para markahan ang target, kundi para markahan ang daan. At sa lungsod na iyon, habang humihigpit ang mga kalasag, ang dilim ay hindi umatras. Nagpalit lang ng mukha. Tahimik ang silid nang pumasok si Lucas. Nakatayo si Miguel sa harap ng mesa. Nasa gilid si Mira, may hawak na tablet. May near miss, wika ni Miguel, diretso. Kay Althea, parang huminto ang mundo ni Lucas. Paano? Tanong niya. Ipinakita ni Mira ang footage. Ang delivery truck, ang lalaking may cap, ang biglang sirena. Pressure test, paliwanag ni Mira. Hindi pa extraction. Sinusukat ang timing ng escort. Nanikip ang kamao ni Lucas. Bakit hindi ako nandoon? Hindi niya namalayang nasabi niya iyon ng malakas. Dahil hindi ka pwedeng laging nandoon, sagot ni Miguel. At dahil mas delikado kapag nandoon ka. Tumahimik si Lucas. Humihigpit ang paligid, dugtong ni Mira. Rosa Negra is adapting. Kapag nagpatuloy ito, may susunod na near miss, at baka hindi na near.
Napatingin si Lucas sa sahig. Anong utos? Tanong niya, mababa ang boses. Saglit na nagpalitan ng tingin sina Miguel at Mira. Magbawas ka ng lapit, wika ni Miguel. Mas lalong maging anino. Iwasan mo ang predictable routes. Huminga ng malalim si Lucas. Kung magbawas ako ng lapit, sagot niya. Mas lalapit sila. Tumigil si Miguel. Kung mas lalapit sila, dugtong ni Lucas. Hindi ba mas dapat akong nandoon? Tahimik ang silid, sa pagitan ng utos at damdamin. Alam ni Lucas na kahit alin ang piliin niya, may kapalit. At sa gabing iyon, ang desisyon ay hindi pa niya binibigkas. Pero ang bigat nito, ay nagsimula ng bumigat sa balikat niya. Sa loob ng pribadong opisina ni Don Ricardo, tahimik ang gabi. Isang mapa ng lungsod ang nakalatag sa mesa. May mga pulang marka sa mga rutang paulit-ulit na sinusubok ng dilim. Nakatayo si Miguel at Mira sa tapat niya. Humihigpit ang kalaban, wika ni Mira. Kapag pinanatili natin ang parehong galaw, mauunahan tayo. Tumingin si Don Ricardo sa mapa. Hindi sa mga ruta, kundi sa mga pagitan. May siwang, wika niya, mabagal ang tono. Sa bawat kalasag, may puwang na hindi kayang takpan ng bakal. Napatingin si Miguel. Ang ibig mong sabihin, maglalagay tayo ng huwad na siwang, putol ni Don Ricardo. Isang ruta na mukhang mahina. Isang galaw na mukhang pabaya. Delikado yan, babala ni Mira. Kapag kinagat nila, may mahuhuli, dugtong ni Don Ricardo. Hindi ang ulo, isang kamay lang. Tahimik ang silid. Payag ako sa panganib, wika ni Don Ricardo. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala na tayong oras. Tumingin siya kay Miguel. Siguraduhin mong hindi lalapit si Lucas sa huwad na siwang, utos niya. Kung papasok siya sa larong to, hindi na ito ensayo, nanikip ang panga ni Miguel. Opo, kinuha ni Don Ricardo ang isang itim na folder at inilagay sa gitna ng mesa. Simulan ang galaw, wika niya. Kung gusto nilang pumasok sa pagitan, ipakita natin ang pintong gusto nilang makita. Sa labas, kumislap ang ilaw sa lungsod. Parang pumapayag ang gabi sa isang hakbang na may kasamang panganib. Gabi, sa isang kalsadang tahimik, masyadong tahimik, may rutang biglang nagmukhang mahina. Isang ilaw ang hindi naayos. Isang camera ang nag-offline. Isang checkpoint ang tila walang bantay. Sa loob ng gusali, nakapako ang mata ni Mira sa monitor. Activated na ang huwad na siwang, bulong niya. Sa kabilang panig ng lungsod, may isang tao sa loob ng sistema ang nagkamali. Hindi niya alam na ang binuksang pinto ay minamanmanan na. Isang log ang kumislap sa screen. Unauthorized access detected. User, redacted. Napatingin si Miguel kay Don Ricardo. Kumagat, wika ni Miguel. Sa silid na walang bintana, tumingin si Severo sa mapa. Nakita ang rutang biglang lumuluwag. May pintong ibinukas, wika niya. Pero hindi ko gusto ang amoy. Mula sa dilim, dumating ang sagot. Hindi natin kailangang pumasok ng buo. Isang hakbang lang. Sa kalsadang iyon, may figurang humakbang sa loob ng siwang. Sa kabilang panig ng monitor, may kamay na dahan-dahang inilapit sa trigger. Hindi para umatake, kundi para isara ang lambat sa sandaling pumasok ang tamang paa. At sa gabing iyon, ang laro ay lumipat mula sa paghahabol, patungo sa pagkakahuli. Kung nagustuhan ninyo ang episode 20, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.